Amen. Praise God. Hallelujah. Praise Jesus, hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. Dakila at mapagpalang Diyos, minsan po Panginoon, Amen. nagpapasalamat kami o Diyos, Thank you, hallelujah, sa Jesus. pagkakataon na naman po Panginoon, na kami magkaroon natin po Panginoon o Diyos, hallelujah. Lord, ingatan ka namin kay Panginoon, bigyan kami ng naliglis na po Panginoon, Yes. at ang aming at kami yung gagawing kalupang salita Panginoon, may tago mo lang siya Panginoon sa iyong likutan. Amen. Ang ano sa kanyang malagi, magiging kalakasan, pagpapala sa bawat isa sa iyong Panginoon o Diyos, at patuloy ka naman Yes. kumilo sa bawat isa sa iyong Panginoon. Hallelujah, gagawin ng Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Ang ating topic ngayon, kahalagahan ng buhay. Kahalagahan ng buhay. Ang buhay, ang buhay ay pahalagaan dahil isa lang mabuhay. Ang ating Panginoon Jesus, namatay siya at muling nabuhay. Lahat tayo walang ligtas sa kamatayan. No? Walang ligtas sa kamatayan. Darating yung araw, mamamatay tayo at muling mabubuhay. Sino naniniwala? Lahat tayo ay mamatay at muling mabubuhay. Lahat muling mabubuhay. Mabubuhay upang magsulit sa Diyos, managot sa Panginoon. Doon lahat tayo bubukuman pagdating ng araw. Ano mang ginawa natin, ano mang nagawa natin, no? Lahat tayo. Amen? Maging yung mga nabubuhay, no? Managot sa Diyos yan, no? Magsusulit yan sa Panginoon. Kaya walang ligtas. Walang ligtas pagdating ng araw ng Panginoon. Lahat magsusulit, lahat mananagot. Kaya pahalaga ng buhay, pinayaran ng Diyos yan ng malaking halaga. Amen? Na hindi ito matutumbasan ng dami ng pera mo, dami ng dito mo, na dami ng yaman, hindi matutumbasan yung halaga, ang pag-ibig ng Diyos, hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundo ito, sapagkat, no, kanya yan, no? Siya yung may-ari na yan. Amen? Ito sinabi sa aklat ng Juan, chapter 6, verse 51, ako ang tinapay na mula sa langit, mabubuhay magpakilanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. Sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga tao sa mundo ay walang iba kundi ang aking katawan. Pinamagitan ko nga itong nanggit ko kanina, kahalagahan ng buhay. Kahalagahan ng buhay. Sinabi dito sa 1 chapter 6 verse 51, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, katawan ni Kristo ang ibinigay. No? Yung inihandog, yung inialay para yung kasalanan natin. No, binayaran ng Diyos yung ating mga kasalanan. Amen. Yung ganung kahalaga yung buhay ng tao. No, binayaran ng Diyos yan ng malaking halaga. Kaya ang si Kristo ay mamatay sa krus. No, si Kristo ay mamatay sa krus, sinabi sa aklat ng Mateo chapter 27 verse 52, binanggit doon na nabuksan ang mga libingan at maraming banal ang muling nabuhay. Lumabas sila ng libingan. Ito yung unang pagkabuhay ng mga patay. Binanggit dito na lumabas sila ng libingan. Nabuksan ang mga libingan at maraming banal ang muling nabuhay. So, nagbanggit ko kanila na lahat ay muling mabubuhay. So ito, binanggit dito, maraming banal ang muling nabuhay. Mga taong yung ang puso ay nanhalig sa Panginoon, nagsuko ng buhay, mga taong nagtalaga ng buhay, nagpagamit ang buhay sa Panginoon, mga taong naghandog ng buhay, gaya ni Abraham, Isaac, Jacob, si David, yung mga propeta, sila Solomon, Jeremiah, Jonas, Ezekiel, Ruth, Samuel, Esther, Isaiah, Daniel, Amos, at marami pang iba. Sila yung mga nabuhay, no? Sila yung mga taong binabanggit na muling nabuhay, no? Yung mamatay si Kristo. No, sila yung lumabas sa libingan, nabuksan ang libingan, sila yun, no? Sila yung mga taong matuwid, no? Binanggit dito, maraming banal ang muling nabuhay. No, sila yung mga taong matuwid na nagtalaga ng buhay sa Panginoon. Kaya pahalagaan natin ang buhay. Yung wag biruin ang paglilingkod. Yung maging seryoso sa Lord. Amen? Kailanman hindi nagbiro ang Diyos. Nagbiro ba ang Diyos sa sabihin na kay Noe na gugunawin ng daigdig? Di ba hindi? No, si Noe, no, seryoso siya. No, seryoso siyang sumunod sa Panginoon. Ginawa na yung utos ng Panginoon. Di ba nga, sinabi sa aklat ng Genesis, nagpunaw ako ng daigdig sa pagpagitan ng baha.
sinuwet ito mo niya kasama ng aral tungkol sa matuwid na panghoy Amerika. No, hindi nagbibiro ang Diyos. No, binigyan ng babala ang mga tao noon. Ngunit hindi sila nakinig. Dumating yung banal nila inaasahan. Nagbiro ba ang Diyos nang sabihin niya kay Abraham, sindami ng bituin sa langit ang iyong magiging lahi? Diba hindi rin? Sa kabila ng Sarah, baong si Abraham matandang-matanda na, no? Dumating yung panahon, no? Dumating yung araw. Sinabi nga sa aklat ng Genesis, si Abraham yung ama ng lahat ng bansa. No, sa pamamagitan niya itinatat ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng kanyang lahi. Binabanggit dito, no, sinasabi dito ng aklat ng Genesis na hindi nagbibiro ang Diyos. No? Yung ipinangako na kay Abraham na si dam na bituin sa langit, yung magiging lahi niya. No, naganap ito, nangyari ito. Ito sinabi sa aklat ng Genesis chapter 17 verse 5 na binanggit ko kanina, na sila ang nagtatag ng lahat ng bansa. No? Si Abraham ay tinawag na ama ng lahat ng bansa. Ibig sabihin, lahat ng bansa, anumang bansa ay itinatag nila sa pamamagitan ng lahi ni Abraham. No, kaya nga binanggit ng Panginoon, sindami ng bituin sa langit ang iyong magiging lahi. Amen? No, hindi nagbibiro ang Diyos. Hindi nagbibiro ang Diyos nang sabihin niya kay Moises na iligtas na ang mga Israelita sa mga kamay ng Egyptio para palayain ang mga Israelita. Di ba? Hindi nagbibiro ang Diyos. Ito nga yung binanggit sa aklat ng Exodus chapter 14, tinabunan ng tubig ang lahat ng sundalo ng Paraon. Ipinaanod sila ng Panginoon sa dagat. Amen? No, hindi nagbiro ang Diyos. No, nang sabihin ito kay Moises. Si Moises, pautal-utal magsalita. Ang naging katulong niya, ang naging katuwang niya si Aaron na kanyang kapatid. No, siya yung tagapagsalita. No? Kaya dumating yung araw na dumating yung panahon, sinasabi ng aklat ng Exodus, tinabunan ng tubig ang lahat ng sundalo ng Paraon. Ipinaanod sila ng Panginoon sa dagat. Amen? No, lahat ng kalaban ng Diyos, no, ipinaanod sa dagat. Yung bansang Israelita, no, iniligtas sa mga kamay ng Egyptio. No, pinalaya sila sa mga kamay ng Egyptio ng mga panahong yun. Kaya nga, hindi nagbibiro ang Diyos. Amen? No, hindi siya nagbibiro. Seryoso ang Diyos. Kaya huwag natin binibiruin ang paglilingkod. No, sinusugin mo yung Panginoon. Mahal tayo ng Diyos, no, ayusin mo yung relasyon mo sa Diyos, no, paggamit tayo ng buhay sa Diyos, magpatuwid tayo, magpabago tayo, magtalaga tayo ng buhay sa Panginoon. No, hindi sinungaling ang Diyos gaya ng tao. Amen? Binigyan niya ng babala ang Diyos na binibigyan tayo ng babala sa mga mangyayari gaya ng panahon ng Amen? Sinabi ng Diyos sa panahon ng gugunawin ko unang daigdig. Amen? Nangyari ito sa panahon natin yun, binigyan tayo ng babala, hindi sa pamamagitan ng baha, nagugunaw ang daigdig, hindi sa pamamagitan ng apoy. Amen? No? Ito yung babala na sa mga tao, sa mga panahon ngayon. Pagpapalain ng Diyos ang ating buhay gaya ng panahon ni Abraham. Amen? Kung paano pinagpala si Abraham, ay hindi pagpapalain tayo ng Diyos. Amen? Yung mga bagay na imposible, yung mga bagay na akala mo na walang katuturan, walang nangyayari, yung mga bagay na pinanghihinaan ka na ng loob, yung mga bagay na imposible talaga, no? Na walang imposible sa Diyos, na walang di magagawa mo. Amen? Yung ililigtas tayo mula sa mga kamay ng kaaway upang makalahaya tayo sa pag-alipin ng Diyos ito, gaya ng ginawa ng Diyos ng panahon ng Moses. Amen? No? Makakalahaya tayo. No? Makakalahaya tayo. Sinabi nga ni Jesus sa katanguan sa mga Hudyong naniwala sa Kanya. Amen? Kung tunay nga kayo mga alagad ko, susundin niyo aking mga utos. No? Makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan yung magpapalaya sa inyo. Makakalahaya talaga tayo. Amen? Makakalahaya tayo. No, tiwala ka lang kahit hindi pa nangyayari. No, maniwala ka. No, tiwala ka lang kahit hindi mo pa nakikita. No, maniwala ka. No, sinusugin mo yung ang Lord. Amen? Sumunod tayo sa Lord sa lahat ng panahon. Magpapakilala ang Diyos. Amen? No, gaya ng ginawa na sa mga propeta na nauna sa atin. Notice lang, ay magagawa natin makasunod sa kalooban ng Diyos dahil sa ating
pananampalataya. Kaya palagahan ng buhay, no, huwag subok-subok lang. Sa halip mo, isto ko ang buhay sa Lord. Tiyak na ang relasyon mo sa Diyos. No? Tiyak maayos yung relasyon mo sa Diyos. Saan-saan na sumama ng fellowship, yung mga ganun ng palataya. No? Ilang simbahan na ang dinaluhan, ilang simbahan na ang sinamahan. Amen. No, anong hinahanap ng mananampalataya nito? No, hindi na mahahanap ang Diyos. Amen? Kung anong ginawa niya ng una, sa huli, ganyan ang ginawa niya. Amen? Ganyan din ang ginawa niya pag sisimba siya, pag gusto na lang. No? Pag ayaw niya, no? Pag gusto niya. No, pag ginasama siya sa ibang fellowship, no, sa ibang fellowship naman sa pupunta, no, pag ginasama siya sa ibang fellowship naman sa pupunta, hanggang sa tuluyan man hindi makapaglingkod sa Panginoon. Hindi tayo ganun, mga kapatid. Amen? Amen. No, walang perfectong simbahan. No, ang Diyos lang ang perfecto. Kaya tayo sumasamba sa Diyos upang sa paningin ng Panginoon ay maging perfecto tayo. No, maging matuwid tayo sapagkat no, walang makasalanan, walang masama na makakarating sa langit. Amen? Sila lamang pinapaghimbala ng Diyos na sumasamba at naglilingkod sa kanyang buong puso, gaya ng mga propeta na binanggit ko kanina. Sa aklat ng Juan, chapter 12, verse 25, ang taong labis nagpapahalaga sa kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang hindi nanghihinayang sa kanyang buhay, sa buhay niya sa mundong ito alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang taong labis nagpapahalaga sa kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang hindi nanghihinayang sa kanyang buhay, ang hindi nanghihinayang sa buhay niya sa mundong ito alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa aklat ng Juan chapter 12 verse 25. Dalawang uri ng tao, sino ba tayo dito? Ikaw ba yung isang taong labis nagpapahalaga sa iyong buhay? O ikaw yung taong hindi nanghihinayang sa buhay mo alang-alang sa Panginoon? Ikaw ba yung taong labis nagpapahalaga sa iyong buhay na dito na lang umikot ang buhay mo, negosyo, trabaho, bahay, no? O kaya sa pamilya, sa katrabaho, sa mga barkada, no? Dito na lang umikot ang buhay mo. O kaya mag-gym, mag-volleyball, mag-jogging, mag-swimming, biking, no? Dito na lang umikot ang buhay mo. O kaya mag-outing, mag-bakasyon, mamasyal, gumala, no? Dito na lang umikot yung buhay natin. Walang masama dito. Ang masama dito, labis mo na itong pinahalagahan. No, labis mo na itong pinahalagahan. Ganito pinapahalagahan ng tao ang kanyang buhay dahil minsan lang mabuhay. Sabi nga ng tao, magpakasaya ka na, magpakaligaya ka na, gawin mo lang gusto mo gawin dahil minsan lang mabuhay. No, kaya pala, no, labis ang kanilang pagpapahalaga sa buhay. O ikaw yung taong hindi nanghihinayang sa buhay. Marami kang gastusin, marami kang mga pangangailangan, marami kang bayarin. Amen. Pero inano pa rin ang gawain mo doon. No? Kahit hirap na ng buhay, sige ka pa din suporta, sige ka pa din magpala sa gawain ng Panginoon. Nung hindi ka nang hinayang gawin ito, kahit kapos ka na, kahit ipit ka na, kahit hirap ka na, kahit wala nang matira sa iyo alang-alang sa Panginoon. Amen? No? O iniwan ka na ng asawa mo, amen. Namatayan ka ng mahal sa buhay, maraming pagsubok dumating, naranasan mo sa buhay. Sa kabila nito, hindi ka natinag, no? Hindi ka sumuko, hindi ka natibag, no? Hindi ka bumagsak. Amen. No, nang maglingkod sa Panginoon, nangaraga ka rin ng salita ng Diyos, nag-share ka ng salita ng Diyos, nagpapatuto ka sa mga tao, no? Active ka sa simbahan, sumasama ka, dumadalo ka sa mga gawain ng Panginoon. No, lagi ka nananalangin sa lahat ng oras, sa lahat ng araw. Nagbabasa ka, nagsasaliksik ng salita ng Diyos. No, ganito ito halaga sa iyo. Amen? No, mahal na mahal mo ang gawain ng Diyos. May mga oras at araw, may mga panahon sumasakit ang tundahin mo dahil sa pagsunod mo sa Lord. No, pinagtawanan ka, siniraan ka, pinahamak ka pa. Amen? No, sumasakit ang damdamin mo, kalubang mo dahil sa pagsunod mo sa Lord. Ikaw, no, nagpapakumbaba pa rin. No, ikaw nagpaparaya pa rin. Ikaw nagtitiis pa rin. Ikaw, no, mahaba pa rin ang pasensya. Ikaw, inuunawa pa rin sila. Ikaw, intindi pa rin sila. Amen? Ganito mo, no, ganito mo, no, pinahahalagahan yung buhay alang-alang sa Panginoon. Amen? No, tiniis mo ang mga ito. Dumating yung mga kaaway para lang ibagsak ka sa kasalanan, itulak ka sa kasalanan,
no? Dumating yung mga kaaway para ihulog ka sa kasalanan, nakagawa ka ng kasalanan na pinagsisihan mo na tinalikuran mo na iniwan mo na. Amen. Gaya ng bisyo at kung ano-ano pa. Ikaw, lumalaban. Amen? No, lumalaban ka sa pananampalataya alang-alang sa Lord. Hindi ka napadaig sa masama. No, dinaig mo ng mabuti ang masama. No, ganun pinahalagahan ng tao ang buhay na. Malugod lang ang Diyos. Amen. Sa Kanya, malugod lang ang Diyos dahil sa matatag ng pananampalataya. Ito nga sinabi sa pangalong Korinto, chapter 5, verse 7, sapagkat namumuhay na tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. Ibig sabihin, hindi na tayo tulad ng dati. Gaya ng dati, ang puso at isip natin sa mga bagay na nakikita na magbibigay sa atin ng kasiyahan, gaya ng disco bar, karaoke bar, mga concert. No, ganito tayo dati. No, ito yung puso at isip natin. Ito yung kasiyahan natin. Amen? Na hindi na tayo tulad ng dati, gaya ng dati, na ang puso at isip ay sa mga bagay na magbibigay sa atin ng katuwaan. Gaya ng mga birong malalaswa, mga birong pangbubuli, mga birong pagsinungaling, mga birong pagyayabang. Tuwang-tuwa tayo kapag nagbibiro tayo ng biharaman. No, ganito nga tayo dati. Amen. Ang puso at isip natin, ganito nga yung katuwaan. Amen? Hindi na nga tayo tulad ng dati, hindi na tayo gaya ng dati. Ang puso at isip ay sa mga bagay na magbibigay sa atin ng kagalakan. Gaya ng pagkaali sa YouTube, TikTok, pag-aali sa Facebook. Hindi buong araw natin kung wala ang mga ito. Ang puso at isip natin, ito yung kagalakan. Amen? Sa bawat araw, sa bawat oras, ito yung ating kagalakan, no? Facebook, YouTube, games, amen. No? Ganito nga tayo dati, no? Ito tayo dati. Amen. Na ang puso at isip natin ay sa mga bagay na magbibigay ng kapayapaan. Gaya ng paggamit ng marijuana, shabu, cocaine, rugby, syrup, pag-inom ng alak, paglalasing. No, ganito nga tayo dati. Amen? No, ganito nga tayo dati. Ganito nga tayo dati. Amen, yung puso at isip natin, no? Ganito yung, ganito, no? Ang akala natin, ito yung magbibigay sa atin ng kapayapaan. Amen. No, ang inakala natin nakakabuti ay nakakasama pala. Amen. Ang inakala natin maganda ay pangit pala sa paningin ng Diyos. No? Hindi na nga tayo namumuhay sa mga bagay na ito. No, namumuhay na tayo sa pananampalataya. Pananampalataya ang nag-undok sa atin upang pagsisihan, talikuran ng ating mga kasalanan. Amen? No, pananampalataya ang nag-undok sa atin upang sumunod tayo at gawin natin yung kalooban ng Diyos. Amen? Kaya kung bakit tayo namumuhay sa pananampalataya? Amen? Pananampalataya ang nag-undok sa atin upang maranasan natin yung pangako ng ating Lord. Pananampalataya ang nag-undok sa atin upang paggamit tayo ng buhay, magtalaga tayo ng buhay. Amen? Kaya kung bakit namumuhay tayo sa pananampalataya? Dahil binago na ng Diyos, no, tayo. No, binago ng Diyos yung ating paniniwala, yung ating gawain, yung ating pag-iisip, yung ating pamumuhay. Binago ng Diyos. Binigyang halaga natin ng Diyos, kaya ibinalik ng Diyos higit pa. No? Isa na tayong bagong nilalang. No, wala na yung dating pagkatao, binago tayo ng Diyos. No, higit pa yung naranasan natin sa Panginoon. Amen? Kaya't pahalagahan ng buhay, no? Pagyamanin ang pananampalataya sa iyong puso, o sa ating puso, no, pagpapala ay malapit sa atin. No, pagpapala ay lalapit sa atin. No, maniwala tayo. Sinabi sa aklat ng Mateo chapter 6, verse 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. No, hindi lahat malapit sa Diyos. Biblically, marami talagang ang puso nila ay malayo sa Panginoon. Amen? No, dahil sa kasalanan. Ang puso nila ay sa mga bagay sa mundong ito. Amen? Ito yung kanilang kayamanan. Ito ang kanilang kayamanan. Naroon ang puso nila at wala sa Diyos. Kaya nga, mga taong malayo sa Diyos, walang karapatan magmana ng buhay na walang God. Amen? Wala silang karapatan magmana sa karya ng Diyos. Wala silang bahagi sa karya ng Diyos. Amen? No, hindi gaya ng mga taong nagsikap, nagsakripisyo, nagtiis, nagtiyaga, hanggang wakas ng kanilang buhay. No, ipinaglaban nila ang kanilang pananampalataya.
Ito yung kayamanan nila. No, naroon ang puso nila sa Panginoong Hesus. Mahirap talagang makapasok sa butas ng karayon. O ganun kakilit ito. Amen. No, ganun kakilit ang lusutan, ganun kakilit ang daraanan. Parang no, para lamang yumamang ka sa pananampalataya at umangat ang antas ng pananampalataya. Sabi ko nga, kailangan mo talagang magsakripisyo. No, kailangan mo talagang mag-iis. Kailangan mo talagang magtiyaga sa paglilingkod. Amen? No, kaniman kasi gusto nila madali lang. Maginhawa lang. Magaan lang. Kaya marami nakakapasok sa daang malapad. No, sa pintuang maluwang. Biblically, no, ito yung nidaraanan ng marami, no? Ito yung daan papunta sa kapahamakan. Ito yung pinili nila, ito yung gusto nila. No, malaya sila, ayaw nilang naisturbo, ayaw nilang pinapakailaman, ayaw nilang ginagambala. No, kapag sisira mo ng mabuting balita, kapag sisira mo ng araw ng Panginoon, no, ayaw nilang pinapakailaman ng buhay nila. Ayaw nilang ginagambala, ayaw nilang inisturbo. Amen. Sabi nila, no, respeto. No, respeto daw. Tayo ay may kanya-kanyang paniniwala. Sabi nila, respeto na lang. No? Respeto. Yung salitang respeto, pagdating kasi ng araw ng pagbukom, ang irespeto ng Diyos, yung mga taong naniwala sa Kanya. No, ang puso ay siya, ang kayamanan ay ang kanyang salita. No, binibigyan siya ng parangal, binibigyan siya ng papuri, pasasalamat, binibigyan siya ng kaluwalhatian, binibigyan siya ng pagsamba. Amen? No, ito yung irespeto ng Diyos. Amen? Hindi yung mga taong ang puso, no, ang tigas ng puso, ang tigas ng ulo, no, hindi ito. Hindi ang mga taong, no, hindi yung mga taong matigas ang puso, matigas ang ulo. Amen. Mga taong hindi nagpapahalaga sa kanyang mga salita. No, hindi nagpapahalaga sa kanyang mga salita. Sila yung mga taong reklamador, inggitera, mapanghusga, magagalitin, tamad, mayabang, masamang ugali, mabisyo. No? Hindi man nila ito paniwalaan. Amen, no, sa Diyos, no, ito ay hindi nakalulugod. Amen? Sabi nga nakatang Malakyas, makikita ninyo ang pagkakaiba ng masama at mabuti ng tao naglilingkod at hindi naglilingkod sa araw na ako'y kumilos. Amen? Hindi pa huli ang lahat, kaya pahalagaan ang buhay. Mahalin mo ang buhay, no, binayaran ito ng Diyos ng malaking halaga. Ako'y manalangin. Mahal naman nasa langit, Panginoon, salamat po sa pagpalagan dito, sa oras po dito, Panginoon. Salamat sa mga aral na napakinggan namin. Salamat, Panginoon, sa mga salita na napakinggan namin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, sigihan niyo po ang aral na ito, ang mensahe nito. Ibigay, Lord, ang kalakasan sa iba, mapatatag ang iba, mapalakas ang iba, mahamon ang iba. Panginoon, patuloy niyo pong gamitin ang buhay na ito, Panginoon. Abutin niyo po ang karamihan, Panginoon, sa pamagitan po ng mga aral, ng mga salita mula sa iyo, Panginoon, ay Panginoon, magbigay ito sa kanila, Panginoon, ng liwanag upang liwanag ito, Panginoon, ay samahan ito, Panginoon, lakaran nila, hakbangan nila, Panginoon. O Lord, maging aming mga mahal sa buhay, Panginoon, patuloy nilapit namin sa inyo. Lord, gamitin niyo po itong aming buhay sa kanila. Lord, mabibig namin, Panginoon, dito niyo ng galing, dito niyo ng karunungan. Lord, makapagsalita sa kanila, Panginoon. Gamitin niyo kami sa maraming tao, gamit niyo kami mga hinsahin niyo, Panginoon. Lord, maging si Brother Ryan, Sister Anna, Panginoon, gamitin niyo ang buhay nila. Panginoon, palakasin patagin niyo ang loob nila, ibahin po niyo ang loob nila, patuloy na magturo, magbahagi ng salita sa kabila, Lord, ng aming konting kaalaman, Lord, ay Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom and knowledge, Lord. Mas lumago pa, mas lumalim pa, Panginoon, tungkol sa iyo, Panginoon. At patuloy na gawin yung liwanag sa marami, Panginoon. Makilala po kanila ang iyong kapangyarihan, ang iyong mga salita sa buhay namin, Panginoon. Lord, salamat po, mga pangarap, mga alalahanin namin sa buhay, Panginoon, ay nagkakatiwala namin sa inyo. Ang aming buhay, ang aming mga mahal sa buhay, ay Panginoon, lubos na sa inyo, Panginoon, ay ito ay inaasa namin sa inyo, Panginoon. Gamitin ang aming buhay sa inyo makapangyarihan pamamaraan, ano pang gawa ng kaaway, ano mga ipa ng kaaway, ano mga balak sa tanas, ay huwag mong hayaan, Lord, na pagharian kami. Sali, Panginoon, patuloy, Lord, presensya mo ang maghari sa amin. O Banal na Espiritu, samahan mo kami, Panginoon, sa kabila po ng mga naranasan namin,
kabila ng mga pinagdadaanan na yung mga problema, mga pagsubok hamon sa buhay, Lord, ay huwag palilahan niyo, Panginoon, ay tulungan niyo kayo maging matagumpay. Tulungan niyo kami, Panginoon, maging aktibo po sa mga gawain mo upang, Lord, patuloy, Lord, ang aming kaalaman, pag-angat ng kaalaman, pag-angat ng karunungan, Panginoon, upang, Panginoon, malaman pa namin, Panginoon, yung mga bagay na hindi namin nailangan, Panginoon, ay ikaw nawa niyo po tayo hindi sa amin. At gamitin niyo kami sa marami, Panginoon. Ang iyong salita ay magbigay po ng liwanag po sa kanila, gamitin na aming buhay. Panginoon, maraming salamat po, ako sa iyo, kalulat yan sa iyo, alang-alang sa iyo, ito aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God.